Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa ay Pariseo at ang isa namay publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nanalangin ng ganito: O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga mangangalunya, o kaya ay katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo. Nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib. At sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito ay umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Pakitingin sa katabi mo at sabihin sa kanya, mas maganda ka kaysa sa gabing ito. Maganda ka. Sabihin mo. Sabihin mo, tingnan nyo ha, you are beautiful. Okay, sige, sabihin mo sa katabi mo, you are beautiful. Pati altar server. Ito naman, di natingin doon sa katabi niya eh. Sige, you are beautiful. Nahiya sa iyo. Ready, set, go. You not ugly. Ito ugly eh. Ugly. Okay. Beautiful ba o ugly? Okay. Walang pangit sa Diyos. Amen? Siguro yung katabi niyo sabi, ewan ko sa iyo. Nagpapasalamat ako kay Father Danichi sa pag-imbita sa akin sa misang hapon na ito ng linggo. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos at nakikiisa sa inyong 75th anniversary ng Black Rosary dito sa Soledad Parish. Panalangin. Ibig kong maging topic ang panalangin. Ilan dito sa inyo ang nagdadasal araw-araw? Taas ang kamay. Ayun. Yung iba hindi nagdadasal. Ilan dito sa inyo ang nagdadasal 2 beses sa isang araw? Taas ang kamay. Ayun. Ilan dito ang nagdadasal 3 beses sa isang araw? Ayun. Paunti na. May mga katangian ng panalangin. Prayer is conversation with God. Nakikipag-usap ka sa Diyos. Sabi ito ni Santa Teresa de Avila.
Sabi ni Thomas Green, isang Jesuita na nagturo sa Loyola School of Theology, prayer is opening to God. Pagbubukas ng kalooban sa Diyos. Panalangin yon. Yung bang sa isang tabi, sa isang sulok, ipikit mo lang ang mata mo at sabihin mo, Jesus, Jesus, Jesus. 5 minuto, nagdadasal ka. Ang panalangin ay pagtataas ng puso sa Diyos, the lifting up of our hearts and minds to God. Sabi ni St. John Damascene. Pero may mga katangian ng totoo at tapat na panalangin. At ibig kong ibahagi sa inyo ang mga sangkap ng totoo at tapat na pananalangin na alam mo, kapag ginawa mo ito, buong buo sa kalooban mo, kaisipan mo, pagkatao mo, anuman ang hinihingi mo, ay matatanggap mo. Naniniwala ako na lahat ng panalangin ay pinakikinggan ng Diyos. Una, kaagad-agad niyang pinakikinggan ang iyong hinihiling. Ikalawa, hindi man niya pinakikinggan kaagad-agad sapagkat baka hindi dapat sa iyo yung hinihingi mo. At ikatlo, matagal siyang sumagot sapagkat may mas maganda pa siyang ibibigay sa iyo kesa doon sa hinihingi mo sa Kanya sapagkat God knows best. Alam ng Diyos ang ating pangangailangan, araw-araw. Alam niyo, nakapaloob yun sa Ama namin. The Our Father is petitionary. Kapag ikaw ay nagdadasal ng Ama namin, ikaw ay humihingi ng tulong sa Diyos. 7 ang petition sa Our Father, ang pinakadakila sa lahat ng panalangin. Isa-isayin natin. Mga petisyon para sa kadadakilan ng Diyos. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin, mapa sa amin ang sundin ang loob mo. 3 petisyon para sa kadadakilan ng Diyos. Hinihiling mo na ang Diyos ay dakila, na ang Diyos ay purihin, na ang Diyos ay karapat-dapat na sambahin. Pero may sinasabing 4 ang petisyon para sa ating pangangailangan araw-araw. At alam ninyo, yun ay alam na alam ni Jesus nung itinuro niya ang Ama namin sa kanyang mga alagad. Ano yung una? Bigyan mo kami ngayon. Kailangan ba natin kumain araw-araw? Kailangan natin. Pero ang pagkain tinutukoy ni Jesus ay hindi lamang pagkain na nasa pagkainan, kung hindi pagkain ng katarungan, kapayapaan, kaayusan. Pagkain na kailangan nating mabuhay ng matiwasay at ganap. Yon ang una nating pangangailangan. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Ikalawang petisyon. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Alam ni Jesus na tayo nagkakamali araw-araw. Na tayo nagkakasala araw-araw. Dinisal natin yon kanina. Nagkakasala tayo ng 4 na pamamaraan. 4 Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong sa isip, at sa aking 4 na paraan. 4 na paraan na tayo nagkakasala. At kapag tayo nagkasala doon, alang kakalimot tayo, yung ika-4 na pagkakasala sa aking pagkukulang. Pagkukulang kong makapagpatawad sa isang taong nakasakit sa akin. Pagkukulang ko na magpasalamat sa Diyos araw-araw. Kasalanan yun. Alam mo ang kasalanan na yon? Sin of ingratitude. Kasalanan ko hindi nakasimba ng araw ng linggo at inuna ko muna ang trabaho ko at gawaing bahay. Kasalanan niyo. Ibig sabihin, 4 na expressions or forms of sin. Thought, word, deed, and omission. Patawarin mo kami sa aming mga sala.
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa ikatlo yon. Natutokso ba tayo araw-araw? Sapagkat mahina ang laman. Sapagkat tayo'y naaakit sa mundong kinagagalawan natin. Sapagkat tayo'y naaakit sa makamundong mga bagay. Temptation is everywhere. Oh, temptation is everywhere. Pero ikaapat, anong hiling natin? At ipag-adya mo kami. Ano yung masama doon? Tuturo ko sa inyo. Ito'y nasa katisismo. Ang masama doon, tinutukoy ang dyablo. Na siyang pinagmumula ng lahat ng kasamaan. Sapagkat ang mundong kinagagalawan natin ay compromise na. Mahina na ang laman ng tao, pero may isang espiritu na sobrang talino na alam niya ang ating kahinaan, kaya tumitira siya sa panahon na tayo'y mahina. Yun ang dyablo. Tinuturo sa atin ng simbahan na buhay ang dyablo. Ang pangalan niya una ay Diabolo. Ibig sabihin ay espiritong naghahati, naghihiwalay, ginugulo ang isip, ginugulo ang pamilya, ginugulo ang komunidad. Nagkakasira. Kapag ang isang pamilya ay nagkakasira, magkakapitbahay, nagkakasira, hindi lamang sapagkat siya ay mahina ang laman, kung hindi may isang espiritong bumubulong sa kanya para makipag-away. Yan ang nangyayari ngayon sa bansa natin. Hidwaan, gulo, awayan. Ikalawang pangalan ng Diablo ay Satanas. Ang Satanas, ang kahulugan ay one who accuses. Isang espiritong nagsisinungaling. Kalakalahati ang pagsasabi sa atin. At kaagad-agad tayong naniniwala sa mga sinasabi sa atin, sa ating pandinig at sa ating mga saloobin. Kumbagay, ayaw nating patalo at gusto nating laging panalo. Ano-ano yon? Una, ang panalangin ay totoo, genuine, kapag ito'y nakaugat sa pananampalataya sa Diyos. Naniniwala ka na buhay ang Diyos, na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kumakapit ka sa Diyos, kaya ikaw'y nananalangin, sapagkat alam mo na ang buhay mo ay utang sa Diyos at alam mo na ang buhay na yan ay babalik sa Diyos. Tandaan ninyo, galing tayo sa Diyos at babalik sa Diyos. Una yon. Ang pananampalataya ay isang ugnayan sa Diyos. Relationship. Ang inyong pagdalo ngayong araw na ito ay sapagat binigyan kayo ng panawagan ng Diyos kanina pang umaga. Ikaw ay sumimba, ikaw ay sumamba, ikaw ay pumunta sa simbahan. Bakit? Sapagat ikaw ay kinakailangan tumanaw ng utang na loob sa Diyos. At ang pinakamagandang pagtanaw ng utang na loob sa Diyos ay ang pagdalo sa Santa Misa. Sapagkat doon sa Santa Misa, nagmamagandang loob ang Diyos. Yon ang unang katangian ng panalangin. Nakaugat sa pananampalataya. Ikalawa, ang genuine na panalangin ay nakaugat sa kapakumbabaan. Humility. Yan ang ebanghelyo ngayon. Ang Pariseo, kinukumpara niya ang kanyang sarili na siya ang pinakabanal. Mapagmataas, mapagpaimbabaw. Pero ang makasalanang ito, ang tax collector, buong kapakumbabaan niyang tinatanggap ang kanyang mga kasalanan. Kaya naman ang kanyang panalangin ay pinakikinggan ng Diyos. Kapakumbabaan. Sa wikang Ingles, ito'y humility. At what is humility? A virtue. That God is everything and we are nothing. It comes from the Latin. May mga taong lumalapit sa akin, tumataya sa loto, ipinapahid sa akin. Ayun, Father, napapahid ko sa iyo para manalo ko. Sabi ko, ilayo mo yan.
Bakit? Galaw ng dyablo yan. Sapagkat ang isang taong yumayaman, nakakalimot sa Diyos. Amen? Kapag hindi niya naintindihan ang galaw ng Diyos sa kanyang kayamanan na ito'y galing sa Diyos at dapat ibalik sa Diyos, huwag kang hihingi na maging mayaman. Ipagdasal mo na maging maigi ang buhay mo. Amen? Na maging malusog ka at walang sakit. Na ang iyong pamilya ay nagkakaisa at hindi nagkakawatak-watak. Amen? Pray for the essentials of kapag walang sama ng loob na dinadala. Anong sabi ni Jesus? Kapag ikaw'y nag-aalay sa templo at naisip mo na may ikaw'y kaaway, itabi muna ang iyong alay at makipagkasundo sa nakaaway mo at doon mo pagkapapos kang makipagkasundo, iaan natin. Nagdadasal tayo ng inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, nalubha akong sige, tama na. Nakuha nyo na. Ibig sabihin, for prayer to be genuine, you need to forgive. In order for prayer to be true and right, you need to ask forgiveness. Kaya yung mga may sama ng loob ngayon na dumating dito sa simbahan ng Soledad, pag uwi ninyo at kayo may nakaaway o nakasamaan ng loob, sabihin mo sa anak mo, anak, patawad at ako'y nakapagsalita. O anak, ito'y napalo ko. Siguro sabi ng anak mo, ano nangyari sa iyo? Sasabihin mo, para maging maayos, genuine, totoo ang aking pagsimba, kinakailangan kong ilabas ang toxic waste, ang lason sa buhay ko. Amen? Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, matuto tayong manalangin. Ang Pilipino ay likas na madasalin. At isa sa pinakamabisang panalangin ay ang pagdadasal ng Santo Rosario. Sapagkat ang pagdadasal ng Santo Rosario ay isang pananalangin ng katyagaan. Matyaga tayong nagsadasal. Pinagmumuni-muni ang mga misteryo ni Jesus at ng kanyang mahal na ina. Matyaga tayong nagsasabing, Aba, Ginoong Maria, Hail Mary. Matyaga tayong naghahawak ng ating rosaryo araw-araw. Matyaga. At isa yon sa mga sangkap ng magandang panalangin. Huwag liliban sa pananalangin. Sa mga panahon ngayon ng gulo, ito ang ating takbuhan. Amen? Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, sa mga taga-Black Rosary naririto, patuloy ang pagdadasal ng rosaryo araw-araw. At habang ikaw ay tumatanda, mas marami pang rosaryo ang dasalin mo. Amen? At ito ang panalangin ko sa parokyang ito, na nawa lalo pang mamunga, lalo bang umusbong ang kabutihan sa bayan ng Diyos dito sa Soledad. Sapagkat kay palad ninyo, sapagkat nakikiisa kayo sa mga misteryo ng Santo Rosario at araw-araw tumatawag sa Diyos. Amen.